Isang mas malakas at buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Alam niyo po, sobrang nakakagalak tuwing tatalakayan natin yung salita ng Diyos. Alam mo po, lalo ngayon sa month na ito, kasi meron na ba kayong nakita na mga tao na lumaya na hindi masaya? Siguro yung sige, pinapalaya na kita. Siguro yung mga taong hindi magiging masaya dun sa word na yon. Pero para sa mga taong matagal nang naging alipin, para sa mga taong matagal nang ino-oppress, ang word na kalayaan kapag nakamta nila, nag-uumapaw na kagalakan yung nararamdaman nila. Amen po ba, mga kapatid? At lahat tayo dito pinalaya ng Diyos. Amen po ba? Lahat tayo binago ng Diyos. Amen po ba? Isang malakas, muli na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Mga kapatid, alam nyo, maraming pangako ang ating Diyos. At tuwing maalala ko yung ilan sa mga pangako ng Diyos, sabi niya, He won't leave you broken-hearted. In Psalms 147:3. Sabi niya, He won't reject you, John 6:37. And He won't leave you nor forsake you, Hebrews 13:5. In short, mga kapatid, alam kong alam na alam niyo to. In essence, Jesus is never gonna give you up, never gonna let you down, never gonna run around, desert you. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Tayo nga po ngayon ay manalangin. Mga kapatid, hallelujah. Purihin ka, O Panginoon. O dakila naming Diyos na buhay at mapagpala, Lord God, sa hapong ito kami po ay patuloy na lumalapit sa inyong paanan, patuloy na sumasamba, patuloy na nagpupuri, Lord God, sa iyong kadakilaan. Maraming salamat po sa pagtipon sa bawat isa sa dakong ito at maging, Lord God, sa mga kapatid pa namin na wala pa rito na ngayon ay nakakasaksi, Lord God, sa aming pong live stream. Muli nga, Lord God, kami po ay sama-sama na talagang we confess, Lord God, our joy in our hearts. At walang pagsidlan, Lord God, ang kagalakan sa aming mga puso dahil alam namin, Lord God, na Ikaw ay kasama namin ngayong araw. At sa tuwing inaalala namin, Lord God, ang mga pangako na iyong tinutupad sa bawat isa, tunay nga na akala namin kilala ka na namin. Akala namin yung idea namin of your holiness ay kumpleto na, pero every time you surprise us, you continue to amaze us, Lord God. At sa hapong ito, we ask for your guidance as we continue to discuss and talk about, Lord God, your word. At maraming salamat po, Lord, for the opportunity na mapakinggan po ang inyong mga banal na salita. At sa hapong ito, dalangin po namin na ang bawat salita namin po mapapakinggan ay hindi lamang pumasok sa aming mga tenga at lumabas sa kabila, kundi tumanim po ito sa aming mga puso. Alam po namin, Lord God, that we have so much more to learn about you, and we will take this opportunity to listen, Lord God. Help us through your Holy Spirit so that we may be able to understand, Lord God, what you want us to understand this day. At purihin ka, Lord God, for everything that you've done for us. At alam man namin, Lord God, o hindi, yung mga bagay na ginagawa mo, patuloy kaming magpupuri sa iyo. Naniniwala kami, Lord God, na Ikaw ang Diyos na hindi nagpapahinga. Ikaw ang Diyos na patuloy na gumagawa sa aming mga buhay. Kaya lahat ng bagay, Lord God, na balakid sa amin ngayon ay amin pong sinasaway. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, maaalis lahat ng ito, Lord God, at mapapalitan ng kagalakan, Lord God. Mapapalitan ng pagmamahal sa aming mga puso. Dahil ito rin, Lord God, ang gusto mong ibigay para sa amin. Purihin ka, aming Diyos, aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Hallelujah, mga kapatid. Ngayong hapon, let's continue to discuss again the Word of God. And today, our topic is unshackled. Ayan. Nakakita na ba kayo ng kadena? This is in line with our theme for this month, which is freedom in Christ. Sabihin nyo nga, freedom in Christ. Freedom in Christ. Napakagandang topic nito, mga kapatid. Kasi for most of us, ang idea natin ng freedom is to be able to do anything that we want. Pag sinabing freedom, kadalasan yung ideya natin bilang mga tao
is ito yung kakayanan or privilege na meron tayo para gawin kung ano man yung mga gusto natin. Tama ba? But there's a problem with that statement. Totoo ba talaga na kapag nagagawa mo lahat ng bagay na gustuhin mo, totoo bang malaya ka? Again, with every decision that we make, palaging merong consequences. Sabi niyo nga, consequences. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na lahat ng desisyon natin ay merong consequences? For most of us, we decide based on our decisions alone. But have we considered deciding and knowing the consequences first dun sa mga decisions na gagawin natin? Ito yung nakakaligtaan natin, mga kapatid. That's why we're gonna discuss today what it truly means to be free. Ano ba yung totoong freedom na tinatalakay sa Biblia? So sabi dito sa Galatians 5:1, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Lahat tayo inabot natin yung pandemic. Lahat tayo naranasan natin yung pandemic, tama ba? How many of you, before the pandemic, kayo ay pumapasok sa school? Nag-aaral? How many of you are working? How many of you, meron kayong business na inaasikaso? And how many of us, whether nasa school, nasa trabaho, o nasa negosyo, o sa kung anumang ginagawa natin, noong mga panahon na nandun tayo, inaasam-asam natin na sana magkaroon tayo ng mahabang bakasyon. Siguro lahat tayo. Kahit ako, nung nasa school pa ako, gusto ko lagi walang pasok. Kasi sawan-sawa ka na, everyday, yun yung routine mo, no? Araw-araw, talagang pumapasok ka. Nung nasa trabaho naman ako, hindi naman nagbago. Mas tumindi pa. Gusto ko, nababayaran ako kahit hindi ako nagtatrabaho ng maayos. I remembered, talagang binibilang ko yung dami ng leave. At gusto ko talagang gamitin yung leave na yan. For the whole year, you are given several days for your leave of absence. No? Leave with pay. Siyempre gusto natin yan, leave with pay. But the problem is, nung nag-pandemic, sabi ko, eto na. Akala ko magiging masaya na ako. Kasi yung matagal ko nang pinapangarap na magkaroon ng bakasyon, natupad naman. Pero ang problema, hindi ko in-expect na yung bakasyon pala na ibibigay sa atin, mas mahaba pa kaysa dun sa in-expect kong bakasyon. Na to the point na nung nagbabakasyon na, nung wala ka na kaming duty or wala na kaming pasok, hindi na kami pinag-o-onsite, nasa bahay lang kami all the time, every day. Tapos nandun na lang yung reporting namin, nagre-report lang kami doon, may oras lang. Tapos naalala ko, sabi ko, pambihira. It's been months. Yung hiniling ko na weeks lang, ang binigay ng Lord, months. Tapos napapaisip na ako, parang ayoko na ng bakasyon. Nakakainip. Ganun tayo mga tao no? Pag nasa trabaho or pag meron tayong ginagawa, gusto natin magkaroon ng bakasyon. Pero pag nasa bakasyon ka na, pag sobrang tagal na yung bakasyon, gusto mo ulit bumalik doon sa ginagawa mo before. Naranasan niyo ba yon? And at some point, mga kapatid, ganito rin yung ating spiritual life. And most probably, pag binabasa natin tong Galatians, dito natin talaga makikita na kapag nasanay yung mga tao sa ganong routine, sa ganong ginagawa nila, when they are given a break at some point, hindi nila basta maiwan yung dati nilang nakagawian. Sabi nga ni Pastor Nick, noon tayo ay sinakop ng mga Kastila for 333 years, kahit na malaya na tayo from them, bumabalik at bumabalik pa rin tayo dun sa mga dati nating gawain when we were still colonized by the Spaniards. And for most of us, ganito rin. Ako naranasan ko, naranasan ko na yung mindset na meron ako before.
nung nabago siya, parang it's still creeping up or bumabalik-balik pa rin. Kaya minsan mayroon kayong mga habits or mga ginagawa na kahit gusto nyo nang tigilan, binabalik-balikan nyo pa rin. Ako lang ba yun o lahat tayo? Kahit ayaw nyo nang balikan, at some point nababalikan at naiisip nyo pa rin na balikan. Kasi doon tayo nasanay eh. No? We've been there for so many years. At ngayon that we are introduced into something new, parang ang hirap. Ang hirap niyang i-embrace ng buong buo. Pero good thing mga kapatid, kasi sabi ng ating Panginoon, it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. For today, we have only 5 key points. But the first one, let's talk about understanding the bondage. Sabi niyan sa Romans 6:16 to 17, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey? Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart, in the external, the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. Kung dati daw tayo ay alipin ng kasalanan, ngayon, thanks be to God, dahil ang bawat isa sa atin ay alipin na ng righteousness. And that proves our allegiance. No? Hindi na tayo nagsusumikap dati na sawayin lahat ng sinasabi ng Diyos na wag natin gawin. Kundi ngayon sinusunod na natin kung ano yung gusto niya na ipagawa sa atin. But again, we do not earn this righteousness. This righteousness was a product of Christ's liberating work. Ito yung pangalawang key point natin. Christ's liberating work. Sabi dyan, sa John 8:34 to 36, Jesus replied, very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. Kaya ang ganda nung kanta natin kanina. I'm no longer a slave, fear. I am a child of whom? Of God. Sabi niya dyan, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, sino yung son? Si Jesus Christ. You will be free indeed. Sabihin niyo nga, free indeed. Whom the Son sets free is free indeed. Yan yung sinasabi sa atin ng ating Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ikaw ngayon ay malaya na. Now, we have to understand that the background of Galatians, mga kapatid, Paul started the church in Galatians. And during this time, naunawaan nila na yung kaligtasan or yung salvation ay bunga ng kanilang pananampalataya or pagtanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. Na si Kristo ang kaisa-isang anak ng Diyos at siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para pagbayaran lahat ng kasalanan natin. But the problem is, kagaya ng tinatalakay last time, may mga Judaizers, mga Jews, that they so much uphold yung Mosaic law. Ibig sabihin, talagang yun yung sinusulong nila. Na dapat, para maligtas kayo, ito yung kailangan yung gawin. You need to obey what is written in the law. At kalakip dyan yung pagpapacircumcise. Kaya nga last time, tinatalakay natin yung circumcision. Yung pagpapatuli. There's nothing wrong with pagpapatuli. Kasi ginagawa natin yan dito. But, kung gagamitin mo or gagawin mo yung pagpapatuli for the sake
na ito ay maging pre-requirement para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan during that time sa mga taga-Galatia, magiging mali. Bakit? Kasi you make yourselves vulnerable or under the law. Pero ang sinasabi nga ni Paul, hindi nyo na kailangan sundin yan para kayo ay maligtas. It's not a pre-requirement for you to be saved. Ang kailangan mo ay manampalataya kay Kristo para ikaw ay maligtas. Hindi rin naman sinasabi doon na hindi nyo nasusundin yun. Pero hindi, yun yung magiging motive nyo. To the point, nasusundin nyo yung law dahil gusto nyo maligtas or gusto nyo makaiwas sa punishment. Kundi, mananampalataya ka kay Kristo at magkakaroon ka ng salvation. At ngayon, dahil tinanggap mo si Kristo sa puso mo, sa buhay mo, you will now follow Him. Hindi external, but internal. Now, napakaganda ng sinabi dito mga kapatid. Kasi during that, di ba, naalala niyo ba yung topic natin na diniscuss, all about the prodigal son? He returned from his, yung paglayas niya. Bumalik siya dun sa tatay niya. Ang sabi niya, handa akong maging alipin mo. Handa akong maging alipin mo. Tanggapin mo lang ako muli. And for most of us, ito yung katotohanan. That because of what we did that is wrong in God's eyes, parang ang hirap sa atin na mag-approach sa Panginoon at at some point, nagdududa tayo kung tatanggapin pa rin niya ba tayo bilang kanyang anak or bilang parte ng kanyang pamilya. Pero ito na nga yung maganda eh. Kasi during that time, ang akala niya, yung proposal niya sa tatay niya, tanggapin mo ko bilang alipin. Pero nung umuwi siya, niyakap siya ng kanyang ama at tinanggap pa rin siya bilang isang anak. At kung ano yung privilege ng kanyang tunay na anak, yung pa rin, yung privilege na natatamasa niya. So God is the same. No matter what you do, as long as you will repent, turn away from it and turn to Him, He is merciful enough to forgive you from all of your sins. And He will treat you just like as He treats His one and only Son. Kaya nga tayo ngayon, na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, na kanyang kaisa-isang anak, ay tinatawag na co-heirs. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na kung ano yung ibinigay ng Diyos Ama kay Kristo, ay yun din yung mamanahin natin? We are partakers of that? Hallelujah. Now, mga kapatid, this is what I want to tell you. In Galatians 3:13, sabi dyan, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, cursed is everyone who is hanged on a pole or on a tree, sa ibang mga translation. Alam nyo ba, na tayo mga makasalanan, we should be punished accordingly dun sa law. At alam natin ang kabayaran ng kasalanan or ang pagsuway sa law ay kamatayan. Kaya dapat tayo yung mamatay. Pero napakabuti ng ating Diyos dahil si Kristo ay isinugo niya para kunin lahat ng ating mga kasalanan at para siya yung magbayad doon sa krus ng Kalbaryo. Para hindi ka na mahirapan. Para hindi ka na ma-stress. Para hindi ka na mamroblema. At para rin, kagaya niya, mabuhay ka rin ng walang hanggan. Alam niyo po mga kapatid, when I was studying this, I am sobra akong na-amaze. Every time. Kasi yung pagkakaintindi ko sa ginawa ng Diyos, akala ko yun na lang yun eh. But every time I read this,
nauunawaan ko, mas malalim pa pala yung ibig sabihin. Mabigat pala yung ginawa ng ating Diyos. Yung pag-aalay niya ng sarili niyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo, mabigat pala yon. Sa tingin ko, malalaman natin yan pag dumating na yung panahon na meron na tayong sariling anak. Pero kahit tanongin nyo yung inyong mga nanay at tatay, kung willing sila na i-give up kayo para sa ibang tao, I don't think they will. But God willingly did that for us. For what? For you to be freed from the law. Third point is freedom from the law, mga kapatid. You are no longer bound by legalism or self-effort. Because during that time, mga kapatid, yung mga taga-Galatia, they were, kumbaga, they were deceived. Parang ganun yung dating no? Nung una, tinanggap na nila na yung ginawa ni Kristo ay sapat na para sila ay magmana ng salvation or magkaroon ng salvation. But nung dumating itong mga Judaizers at pinipilit nila, hindi, kailangan nyo sumunod sa Mosaic law, hindi, kailangan nyo magpatuloy, kailangan nyo ganito, ganyan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. At some point, nasway sila sa mga ganong doctrines. At ang problema nga doon, if you make yourself again under the law, you are going away from God's grace. Yung mayamang biyaya ng Diyos, na binigay niya sa atin yung kanyang kaisa-isang anak para hindi ka na maparusahan dahil sa pagsuway mo dun sa mga laws, ay mababaliwala. Kapag ikaw, dati kang slave, pinalaya ka na ni Kristo, ngayon gusto mo ulit magpa-slave dun sa sin. Ito yung nangyayari sa atin ano? And this is the reality. That most of us, nangyayari yan sa buhay natin. Kami nga, nag-uusap kami kagabi, nila Pastor Zep. Kaya pala ganun, kasi dumating ako sa punto sa buhay ko na natatakot ako na mamatay. Or halimbawa, matulog ako ngayon tapos di na ako magising. Tapos yung last na ginagawa ko hindi nakakalugod sa Diyos. Dumating na ba kayo sa punto na gano'n? Parang takot kayo matulog kasi hindi nyo alam kung magigising pa kayo bukas. At kung magising kayo bukas, you are wondering whether nasa hell ka ba or nasa langit ka. Dumating ako sa puntong gano'n, mga kapatid. And later kong naunawaan na isa pala yun sa mga accusations ni Satan. Kasi nga he is the father of all lies. Kaya ang sinasabi ng Diyos, the truth will set you free. If you know the truth will set you free. At ang katotohanan, ikaw ngayon ay sanctified, set apart. Ikaw ngayon ay meron ng righteousness sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At you are no longer, or you should no longer be affected with everything that Satan is accusing you. Kasi alam mo na yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay sapat na. Kaya kahit anong accusations, ikaw, ganito yung ginawa mo sa Lord, sinuway mo siya Pero kung naunawaan mo na yung sinabi ng Diyos, yung ginawa ng Diyos, na hindi, sasabihin mo sa Kanya, hindi. Alam mo ba, na yung inaakusan mo sa akin, nabayaran na ni Kristo. Kaya kung ano man yung parusa na gusto mong ipataw sa akin, hindi na pwede. Kasi napagbayaran niya na. Naalala ko nga sa mga palabas nakikita natin na pagka yung isang tao nasa isang sitwasyon, kadalasan nating nakikita, pagka may pangit na bulong sa kanya, devil yung nagsasabi. Pag meron namang magandang bulong sa kanya or magandang instruction sa kanya, hindi, wag mong gawin yan kasi masama yan. Ang nakikita natin doon, parang lagi nilang in-illustrate, angel. Pero alam niyo ba, sa totoo lang, that's the Holy Spirit. Dahil tinanggap mo si Kristo, siya yung
tumatayong witness that you are no longer bound to sin and that you are no longer bound to the punishment from that sin. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng ginagampan ng trabaho ng Holy Spirit sa atin. Kasi every time that we are being accused by Satan, siya yung nagpapaalala sa atin, no, you are right now. You have right now the righteousness of Christ in front of God. Kaya hindi ka na dapat nagigilty. Pero ibig sabihin ba noon, hindi ka na nagigilty, gagawin at gagawin mo pa rin? No. Alam niyo, sabi nga, meron ako napakinggan, Christ died for you. Pakinggan niyo ito mga kapatid. Christ died for each and every one of us na lang, kasi lahat naman tayo. Christ for each and every one of us, for us to be free from sin, not free to sin. Namatay si Kristo hindi para malaya ka ng magkasala, kundi maging malaya ka sa kasalanan. And ito yung problema natin minsan. Akala natin namatay si Kristo for us to be free to sin. Malaya na ako. Kaya nga yung usapan natin kanina, ano ba yung totoong kalayaan? Yung kalayaan ba is yung freedom ba na tinatawag natin, dinidiscuss natin ngayon, yung tinutukoy natin na kaya mong gawin lahat ng gusto mo? Ang problema, yung lahat na gusto nating gawin, hindi lahat yun nakalulugod sa Diyos. Amen po ba? So, nagkaka-idea na ba kayo anong klaseng freedom yung tinutukoy ng Bible na meron tayo pagdating sa ating Panginoong Jesucristo? So, mamaya, liliwanagin pa natin yan. But let's go on. Saan na tayo? 6:14. Yan. So, turn tayo. Yan. Freedom from the law. I was amazed. Kasi last time nabanggit, kung di ako nagkakamali, nabanggit ni Pastor Nick yung about sa Jubilee. Kadalasan alam natin yung Jubilee, ito yung celebration pag 50th year. No? Alam niyo ba during that time, yung mga Israelites, during the time of Isaiah, syempre, meron daw mga slaves, meron pa rin may mga ganong, practices, na itong mga slaves na to, syempre, they are bound to serve their master. Kahit na labag sa loob nila, kailangan nilang sundin. Bakit? Kasi slave sila nun eh. And na-adapt nila yung ganong klaseng mindset. To the point na parang pag slave ka, parang wala ka ng, kumbaga parang sobrang baba mo na. Parang wala ka ng halaga. And come to think of it, nung balikan natin yung ginawa ng ating Panginoon at the time of Moses, saan sila galing? Egypt. Ano yung ginagawa nila sa Egypt? Alipin sila lahat, yung mga Israelita during that time. And the Lord God freed them from slavery dun sa Egypt. Pero alam niyo ba, after nila makalaya from Egypt, yung mindset na meron sila sa pagiging slave, nandun pa rin. Kaya nga sabi ng Diyos during this time, gusto niyang ibigyan ng emphasis that you are no longer under the slavery. Pinalaya ko na kayo. And this is foreshadowing to what Jesus Christ did. Now, let me go back to the Jubilee. Yung Jubilee po, this is the year of the Jubilee, which came every 50th year, was a year full of releasing people from their debts, releasing all slaves, and returning property to those who owned it. Naiintindihan niyo po ba? Na kapag year of the Jubilee, yung mga slaves
pinapalaya sila. Kung halimbawa, ikaw meron kang slave, pag year of the Jubilee, you are obligated na palayain sila. They are no longer bound to serve you. And this is to celebrate what God did. Kung paano sila pinalaya ng Diyos during that time of Moses. So, after 49 years, yung 50th year, this is the celebration na kung saan lahat ng mga slaves ay pinapalaya at lahat ng mga utang ay considered ng bayad. At kung meron ka mang lupa na naibenta mo sa iba, you're supposed to give it back dun sa unang may-ari nun. Kasi napakinabangan mo na yun eh. Now, ang maganda dito sa Year of the Jubilee, the Israelites were commanded by the Lord not to do anything. Ibig sabihin, hindi sila magtatanim, hindi sila kumbaga, in an essence, wala silang gagawin. They will just rely on God's provision. So for the whole year, bawal. Bawal ka magtrabaho. Bawal. It's a time for reconciliation. Yung mga slaves, bumalik kayo sa dating yung pamilya, you reconcile, magsama-sama kayo, you spend time together, and this is a fresh start. Kung ikaw ay slaves, will you be excited para sa Year of the Jubilee? May excite ba kayo? Kung ikaw ay 49 years nang inaalipin, gusto mo bang makalaya sa pagkaalipin? O ngayong dumating na yung Year of the Jubilee, magiging masaya ka kaya? Siguro grabe na yung saya mo nun. Sobra na yung talon mo nun. Sobra na yung ligaya mo nun. Bakit? Kasi alam mong makakalaya ka na. But the thing is, sabi ng ating Diyos, you don't need to do anything. You only need to rely on God's provision and guidance. But the problem is, the Israelites broke kung ano man yung commandment ng Lord. Hindi nila matanggap kasi nagwo-worry malamang sila, anong kakainin natin sa isang buong taon? Anong kakainin natin? Paano tayo kakain? Ano mangyayari sa atin? For the whole year na hindi tayo magtatrabaho, wala tayong gagawin. Kaya most of them, sinuway nila yung utos ng Diyos. At ang ending, hulaan nyo. Pag sinuway mo yung utos ng Diyos, anong meron? Kasunod? Punishment. So they were punished for that. At ito na nga yung gustong sabihin sa atin ng Diyos eh. That when we rely on our own effort, we are making ourselves our idol. An idol is a replacement for God. At ito yung ayaw ng Diyos. Sinasabi niya during that time sa mga Israelites that everything that you have comes from me. And you only need to rely on my provision. Huwag mong pagtiwalaan yung kaya mong gawin. Magtiwala ka dun sa nagbigay sa'yo ng lahat ng bagay na nakikita mo. Ganun lang kasimple. Mahirap ba yun? It's the God who created everything. Na ang nagbibigay sa'yo ng assurance that for the whole year, His provision is there. His guidance is there. Wala kami pagkagawin. Pero mas pinipili pa rin nila na pahirapan yung sarili nila sa pag-rely na dapat tayo yung tumrabaho, tayo mag-provide for ourselves, tayo yung gumawa ng mga bagay-bagay to sustain ourselves. And this is the problem. They have created an idol, a replacement for God. That's why they are punished right there and then. At hindi yun natapos nun, mga kapatid. Even during this time of the Galatians, parang ganun pa rin yung mindset. At even up until this day, marami pa rin sa atin, we are confused. Sapat ba talaga yung ginawa ni Kristo para maligtas ako? O para maligtas ako, o para hindi ako mapunta sa impyerno, kailangan ko sumunod sa ganito, ganyan, sa ganyan. Ang problema, pag ganun yung motive mo, ginagawa mo yung mga bagay, alinsunod sa gusto ng Diyos, for the sake na ma-earn mo yung salvation, magiging mali.
dapat maunawaan mo that you have earned the salvation because you placed your faith in Christ. And that you were able to obey Him afterwards. Hindi na pilit. No? So God is telling us dito sa Year of the Jubilee na yung pagdating ni Kristo will also most likely will be the same. There will be the year of the Lord's favor. Sabi nga niya dun sa Isaiah 61:1, which is also being mentioned by Luke 4. Sabi diyan, the Spirit of the Sovereign Lord is on me. Sabi ni Prophet Isaiah, because the Lord has anointed me to proclaim the good news to the poor. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim freedom for the captives, and release from darkness for the prisoners, to proclaim the year of the Lord's favor, which is the year of the Jubilee, and the day of vengeance of our God, to comfort all who mourn. Now, I want you to focus on to proclaim freedom for the captives. We are slaves. We are captives of sin. At sinasabi ng ating Panginoon that through Christ, we will be released from that captivity. We will be released from that slavery. Si Kristo, gusto ko maunawaan niyo yung ginawa niya. Yung Year of the Jubilee, it comes every 50 years. Yung pagpapalaya sa mga slaves during that time only happens within 50 years. Every 50 years. Pero yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, it's a lifetime freedom. Hindi siya pang isang taon lang. Hindi siya pang isang dekada lang. It's the whole lifetime. Kung hindi niyo pa rin nauunawaan yung bigat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, imagine niyo yung sarili niyo nasa kalagayan ng mga slaves. For 49 years, inaalila kayo, inaapi kayo. Hindi niyo maranasan yung magandang buhay. Hindi niyo maranasan yung freedom na tinutukoy sa Biblia. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Pwede ba nating palhapakan ng ating Diyos na buhay? For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Fourth point, mga kapatid, we need to walk in the Spirit. As Galatians 5:16-17 says, 16-17 says, so I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of your flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. Now, mga kapatid, sabi dyan, we need to walk in the Spirit. Kaya nga binibigyan nating emphasis, yung trabaho ng Holy Spirit. Do you remember the story in the Bible na yung isang babae ay pinagbabato ng mga Pariseo? And then Jesus Christ saw that. Pumunta siya dun or tinulungan niya yung babae, ang ginawa niya. Yumuko siya, tapos nagsulat siya dun sa lupa or sa buhangin. Kung sino man sa inyo ang hindi nagkasala, mauna nang bumato. During that time, none of them dared to throw even a single stone. That moment. Kasi alam niyo po yung babaeng yon talagang dati mahigpit sila. Pag ikaw ay adulterer, pag ikaw ay kumbaga bina-violate mo, or meron kang violations when it comes to sexual matters, talagang stone to death yung katapat mo.
So that time, Jesus Christ protected that woman from being stoned to death. Pero, does that mean that sinasabi ba ni Jesus Christ during that time na okay lang na magkasala ka pa rin? Kasi pinagtanggol niya yung sinner eh. Gusto kong linawin sa inyo mga kapatid. Christ loved the sinners. That is true. But He doesn't love sin. Kaya nga sabi niya, umayo ka, huwag ka na magkasalang muli. Otherwise, kung mahal niya yung sinner at mahal niya rin yung kasalanan, pinalis niya lang yan at hindi niya sinabi, huwag ka na magkasala. Pero sinasabi niya, umayo ka dyan, umayo ka, pero huwag ka na magkasala ulit. If you're a sinner, if we're sinners, Christ loves us. You cannot change that. But you have to understand, Christ doesn't love sin. Yun na nga yung problema na sinulusyonan niya eh. Yun nga yung reason eh, kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Para yung sin ay totally matalo na. And the power of the sin is in the law. Kapag ka nagkakasala ka, pag meron kang hindi nagagawa doon sa law, anong ending nito? Nare-realize mo meron kang kasalanan. That's why kapag inander mo pa rin yung sarili mo doon sa law, para ikaw ay maligtas, lagi mong maiisip na meron kang nava-violate at nava-violate. Therefore, you are no longer worthy for that salvation. Kaya kahit anong gawin natin mga tao, whether we try to follow with our own strength, with our own effort, kung ano man yung sinasabi doon sa law, we always end up being disappointed. Bakit? Kasi palagi tayong nagkakasala. Palagi tayong nagpo-fall. Now, this is where it gets exciting, mga kapatid. Kasi sabi nga, mayroon tayong kasabihan, gusto nating bumait, pero kahit si Paul, sinabi niya yan. Yung mga bagay na gusto kong gawin, na alinsunod sa gusto ng Diyos, hindi yun yung mga nagagawa ko. Yung mga bagay na ayaw kong gawin, dahil alam kong sumusuway yun sa Diyos, sa gusto ng Diyos, yun yung nagagawa ko. And this is the problem kapag self-effort yung pinairal natin. Kaya nga, the best way for you is to believe in Christ. Believe in His power. Believe in His Holy Spirit. That the Holy Spirit will help you to understand and to do whatever God wants you to do. Aminin natin sa sarili natin, we cannot do it alone. We cannot do it alone. We need the Holy Spirit of God to help us to obey Him. Last one. Ito na. Live out freedom. Sabi dyan. In Galatians 5:6, ina-emphasize sa atin mga kapatid, for in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision has any value. The only thing that counts is faith expressing itself through love. And I was really amazed, mga kapatid, Kasi never naunawaan ng mga taga-Galatians that Paul is also a Jew. Sino nag-start ng church sa Galatians? Si Paul yung ginamit din ng Lord. At ang sinasabi niya, maniwala kayo kay Kristo dahil si Kristo lamang ang kapamaraanan para kayo ay maligtas. Pero nung dumating itong mga Judaizers na sinasabing kailangan nyong sumunod sa batas at kailangan nyong magpatuloy para maligtas kayo, bakit nila tinanggap yon? Pareha silang Hudyo.
Parehas silang Jews. Pero yung sinasabi ni Paul, si Christ. Ang sinasabi ng mga Judaizers, yung Mosaic law, circumcision. Pero ni isa sa kanila, I don't know, possible. Hindi ko rin sure eh. Pero possible. Hindi nila na-realize, oo nga no, si Paul, Hudyo din naman siya. Pero pinaniniwalaan niya na sa pamamagitan ni Kristo. Bakit ako maniniwala sa kanila? Talagang pag binasa niyo itong Galatians, pag binasa niyo rin yung Hebrews, yung Galatians, this was for the Gentiles, no? Paalala sa kanila na yung kasapatan ng ating Panginoong Hesukristo in terms of their salvation. Sa Hebrews naman, yung kasapatan ng Panginoong Hesukristo sa salvation, kaya dapat na nilang itigil yung tinuturo nila, yung mga Judaizers, na kailangan yung magpasailalim muli sa law. Kasi parang mahawak ulit ng isang batos, pinupukpok mo ulit sa sarili mo. No? Kasi pinalaya na nga sila ng ating Diyos mula sa ganong kaisipan na kailangan nilang sundin niyang ganyan para kayo maligtas. Binigyan na nga sila ng kapamaraanan para maligtas sila sa pamamagitan ni Hesukristo. Pero ang ending, naniwala sila kay Kristo, itong mga taga-Galatians, and then bumalik ulit sila dun sa dati nila, na kailangan nila magpa-under dun sa law. So yung problema, sinolusyonan na, okay na, tapos gumawa ka na naman ulit ng panibagong mong problema. Ay, ito na yung problema natin. May problema ka talaga. Yung problema sinolusyonan, pinroblema mo ulit. Wow. Gaano mo kamahal ang problema, kapatid? Gaano mo kamahal yung slavery to sin? Gaano mo kamahal yung pagiging under the law, which highlights your sin, which condemns you every time? Gaano kadali na manampalataya kay Kristo? At paniwalaan mo na yung ginawa niya ay sapat na para ikaw ay maligtas. Just like in the year of Jubilee, Christ set you free from captivity. He has paid all the debts. He has given you a fresh start. Kaya huwag ka nang bumalik. Huwag ka nang bumalik. Purihin ang Panginoon. Tayo po, mga kapatid, ay pumalakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Galatians 5:13 also says, "You, my brothers and sisters, were called to be free. But do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love." Dalawang beses na natin nabasa. Love. And this is the only way for us to live out our freedom. If we learn how to serve one another humbly in love. Faith that expresses itself through love. Sabi ni Paul, ang kailangan nyo lang manampalataya kay Kristo. Now, how can you show that you really have faith in Christ? If your faith expresses love. Ang problema, sino mamahalin natin? O sino nga ba dapat natin mahalin, mga kapatid? Sa tingin nyo, sino? Una yung Diyos. Pangalawa, kapwa natin. Pag mahal mo yung kapwa mo, you will tell them the truth. Tama ba? Tama ba? Kaya mo bang magsinungaling sa mga taong mahal mo? You tell them the truth. And the truth is, Jesus Christ is enough for you to be saved. Jesus Christ died for you to be free from sin, not free to sin. Every day we are facing spiritual battles. Naglalaban yung ating flesh at yung spirit. Sabi nga natin kanina, yung demon or yung devil,
na nag-uudyok sa'yo gumawa ng mali, inaakusahan ka ng ganito ka, ganito ka, ganyan ka. Pero yung Holy Spirit ang patuloy na nagwi-witness na hindi ka ganyan. Tinanggap mo na si Kristo kaya hindi ka na ganyan. Nasa iyo na yung righteousness na kailangan para ikaw ay maligtas. Kaya you don't need to worry whether today, mawala ka man sa mundo, you know that Christ already secured your salvation for you. And if you're gonna follow Him, you're gonna follow Him with all of your heart. Not because napipilitan ka or dahil sinabi sa'yo ng ibang tao, but because willingly you follow Him and lovingly you follow Him. Amen po ba, mga kapatid? Now, ang tanong natin kanina, ano bang klaseng kalayaan yung sinasabi ng Biblia? Alam niyo po, mga kapatid, do you remember Adam and Eve? Malapit na po ako magtapos. Do you remember Adam and Eve? Naalala niyo po ba? Bago sila magkasala, nababanggit sa Biblia that they were in the Garden of Eden. Now, yung Eden po kasi malawak po yung ibig sabihin niyan. But the bottom line of this argument na gusto kong ibigay sa inyo or statement na gusto kong ibigay sa inyo, doon sa Garden of Eden, they have everything that they need. Tama po ba? Sinabi ba sa Biblia yun? Lahat ng kailangan nila na andun na. Binigyan sila ng trabaho ng Diyos, most specifically si Adan, within the Garden of Eden, where the presence of God dwells. And everything that they need, na andun na. Now, dumating sa punto, nilikha si Eva, at dumating din sa punto na nilinlang siya ng serpent. Kumbaga parang, in our idea today, maraming tao magsasabi, or maraming tao mapapakinggan nyo, sinasabi nila, bakit ganun yung Diyos nyo? Sabi nyo, pinalaya niya kayo, pero bakit ayaw niya ng mga ganito-ganyan? Bakit may limitations pa rin? Di ba? Napapaisip ba kayo? Tayo mga Kristiyano, tayo mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, iniisip natin na malaya tayo. At yun din naman yung iniisip nila. Kaso ang tanong sa isipan nila, malaya ba talaga kayo? Ba't ang dami nyo pa rin sinusunod? Ba't ang dami pa rin bawal sa inyo? Napapatanong ba kayo ng ganun minsan? Or narinig nyo na yung tanong na yun sa ibang tao? Well, the tricky part of that question is, alam nyo ba, originally, yun din yung tanong ng serpent eh. Pag kinain nyo to, magiging kagaya nyo yung Diyos. You will be like God. You can do anything. You will know what is good and what is bad. But you will have the will, or you will have that opportunity to do everything. Magiging kapantay ka ng Diyos. Ito na yung problema, mga kapatid. Not every good thing is a right thing. You have to understand na si Adan, binigyan ng assignment ng Diyos within the Garden of Eden. Nagigets niyo po? Binigyan ng Diyos si Adan ng trabaho doon sa garden. And everything that he needs is already there. But the moment they step out of God's boundaries, vulnerable na sila. They will have problems. To put it simply, mga kapatid, yung sinasabi nila na freedom natin in Christ is like this. Ikaw, nasa isang mansion ka. Sabi ng may-ari ng mansion, sige, no?
bigyan kita ng trabaho dito sa mansyon, ito yung gagawin mo. Tapos lahat ng pangangailangan mo, lahat ng gamit dito sa mansyon, kung ano man yung kailanganin mo, kunin mo lang, gamitin mo lang. Walang mangyayaring masama sa'yo. Walang susuway sa'yo. Pero ang ending, mga kapatid, pag ikaw, sabi nung nung may-ari ng mansyon, pag ikaw lumabas dyan, hindi na kita sagot. Kasi maraming mga mababangis na hayop dyan. Maraming mga mapagsamantalang tao dyan. Pag nandito ka sa mansyon ko, sa kaharian ko, wala kang po problemahin. Pag lumabas ka, may consequences. Bad consequences. And this is the same thing, mga kapatid. Yung freedom na meron tayo, sinasabi ng iba, totoo ba talaga na malaya ka? Bakit ang dami mong hindi pwedeng gawin? Bakit ito lang yung dapat mong gawin? Pero never nyo na-realize again the consequences before you make the decision. Kung pipiliin mo na gawin lahat ng gusto mo, you're making yourselves vulnerable to harmful consequences. But if you stayed within God's boundaries, within God's instructions, sagot ka niya. Kaya kung totoo ba na malaya ka in Christ? Yes. Bakit? Kasi lahat ng gagawin mo, well provided na ng Diyos. Lahat ng gagawin mo, protected ka ng Diyos. But if you choose to go outside, maaring ma-enjoy mo ibang tanawin, ibang scenery, but there are dangerous consequences. So mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyo, kung ikaw ay totoong nananampalataya kay Jesucristo, yung totoong freedom is not freedom to do anything that you want. The real freedom is that you are free from slavery, from captivity, and the consequences of sin. That everything you do within God's boundaries and within God's instructions will bring glory to God. You don't need to think whether you're offending God or not if you're doing things within His instructions and within His boundaries. At parte ito, mga kapatid, balik tayo dun sa Jubilee, that you know, you do not need to do anything. The only thing that you need is to put your faith in Christ. Know your assignment. Alamin mo kung ano yung pinagagawa sa'yo ng Diyos. Doon ka mag-focus. Mag-focus ka sa kung anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para magampanan mo yung reason for your existence here in this world. At hindi ka ma-entangled muli to slavery and captivity of sin, which later on will lead you to death. Now, I would like you to read this. You are unbound from sin and bound to Christ, whose grace abounds and love resounds. Ang totoong pinalaya ng Diyos ay malaya sa kasalanan at malayang sumunod kay Kristo. At malaya niya na nadarama yung biyaya na nanggagaling sa Kanya at yung pagmamahal. Nagets niyo ba, mga kapatid? Kaya kung tatanungin niyo ako, paano natin malalaman kung yung isang tao
ay totoong malaya na kung siya ay marunong ng magmahal. Magmahal kanino? Sa Diyos at sa kapwa. Amen po ba mga kapatid? Can we all agree that right now we are unbound from sin and that we are bound to Christ, whose grace abounds and love resounds? Amen po ba mga kapatid? Tayo po tumayo. Hallelujah. Alam niyo po, I would like you to take this moment to bow down to our Lord. At yung mga bagay na iniisip nyo na parang hirap na hirap kayong isuko, na ito yung nagiging reason kung bakit palagi nyong naiisip, I'm not worthy of you, Lord. Ito yung mga bagay na ginagamit ni Satan na para akasuhan kayo na, hindi ka totoong anak ng Diyos. Those things that Satan is weaponizing in your life para hindi mo mapaniwalaan na yung ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay enough para ikaw ay maligtas. This time, isipin mo yan at sabay-sabay nating ibigay sa paanan ng ating Panginoon. Alam niyo po, marami sa atin, we are targets because of unrepented sin, because of the shame, mga bagay na nagawa natin na hindi tayo proud, na even ikwento sa iba, i-share sa iba dahil alam natin na nakakahiya. Pero those things are just minor things to God. What we need to understand is that we need to repent. We need to turn away from those things and turn back to God. Have a different way of thinking. That we are no longer subject for accusations of Satan. Be it addiction, be it any kind of immorality, be it the thoughts in your head na pumipigil para magtuloy-tuloy yung paglago mo sa ating Panginoon. Para mas makita mo at madama mo yung biyaya niya at yung kanyang pagmamahal sa buhay mo. Para gamitin ka niya sa maraming kapamaraanan. Kung yan yung mga bagay na pumipigil doon, let's lay it all down at the feet of our Lord Jesus Christ. And let's pray. Hallelujah. Lord, we thank you for this opportunity to enlighten us that there really is a battle between the spirit and the flesh. And right now, Lord, we accept and recognize that we are losers, that we are targets, and that we cannot do anything alone. We are vulnerable to these attacks, Lord, for a very long time. Marami sa amin, Lord, kami po ay matagal na naming struggle itong mga bagay na ito. But right now, we want to lay it all down in your feet, at your feet, Lord. Hallelujah. Alam namin na walang imposible sa iyo, Lord God, na kapag isinuko namin itong mga bagay na ito, tutulungan mo kami, Lord, to overcome all of this. Teach us, Lord, to always focus on you and not focus on our weaknesses. Help us to focus on your strength. Help us to overcome all of these things, Lord. Our secret sin, Lord. Our struggles. Those things that keeps us away from you. Those things that makes us shameful every time we approach you. Gaya nga ng sinabi mo sa iyong mga salita, Lord. Kahit gaano kapula ang aming mga kasalanan, kaya mo itong paputihin, Lord.
And right now, we claim, Lord, your promise that whatever sin that we have, as long as we repent it, Lord, you are merciful and you are willing to forgive us of all these things. Release us, Lord. Deliver us from all the mindset, Lord, of slavery from sin. We are no longer bound to sin, Lord, but we are bound to our Lord Jesus Christ. And we thank you, Lord, for the grace, for the love that resounds, for the grace that abounds, that even though we are not worthy, you still give us, Lord. Maraming salamat po. Dahil alam namin, Lord God, that this will be the start. This will be a fresh start for us. To turn away from that mindset of captivity and slavery. And to be reconciled again to your family. Thank you, Lord God, for being a true Father to us. Thank you, our Lord Jesus Christ, for saving us. And thank you, Holy Spirit, for always empowering us. Maraming salamat po, Lord. Binabalik namin sa iyong kapurihan. Pasasalamat in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah.